Time for almusal mga kababayan. Baka niya Mr. Maravillas, tuyo na naman. Yung ulam ninyo. Tuyo nga po. Kaya lang, may bago kaming recipe. Di ba? Ipakita ko sa inyo yung almusal namin dito. Sigurado, makaka-relate kayo. Karamihan sa inyo makaka-relate. And I think, paborito rin ninyo ito po. Ano yan, Mr. Maravillas? Pakita ko sa inyo. Kilala ninyo kung ano to, mga kababayan? Yan yung aming almusal ngayon. Tawag dito sa amin ito, pinakro. Pinakrong kasaba. Ang tawag ng kasaba dito sa amin, mga kababayan, kamuting kahoy. Bakit anya naging kahoy yung kamote? Pero bumili din kami ng kamote po. Ito yung kamote. Hindi pa po luto. Ay, may niluluto pa lang banana, banana, saba, pagkatapos kamote. Or sa English, sweet potato. Pero ito, mga kababayan, kamuting kahoy. Kasi, alam naman ninyo yung kamuting kahoy or kasaba, mga kababayan, nagkakahoy talaga siya. Parang kahoy din. Pero ang family niya, tinawag lang siyang kamuting kahoy kasi parang may punong kahoy siya. Itong kasaba, mga kababayan, best source siya ng carbohydrates. Kaya lang, sabi ng mga matatanda, mag-ingat din na niya sa pagluto ng kasaba, itong kamuting kahoy. Kasi pag hindi maganda yung pakaluto, hindi maayos yung pakaluto, hindi lutong-luto, dapat lutong-luto po siya. Pwede kang malason. May enzyme siya, mga kababayan, na nakakalason, na ang tawag, hydrogen cyanide. Pero alam na natin, mga kababayan, na pag hindi lutong-luto yung kasaba po, nakakaudong. Sabi sa Bicol, mag-ingat ka niya. Baka ka maudong sa pagkaon ning balinghoy. Ang ibig sabihin ng udong, baka malason ka. So, importante yung tamang preparation. Ito na siya po. Classified po siya as root crops. Iba-ibang tawag dito sa amin ng kasaba. Balinghoy, tioy, lagikray. Iwan ko sa inyo, i-post na lang ninyo, mga kababayan, kung anong tawag sa inyo ng kasaba. Pero alam ba ninyo, mga kababayan, na ang kamuting kahoy or kasaba, hindi man po siya native dito sa atin. Native po siya sa South Africa at sa Central America. Dinala ito dito nung sakupin tayo ng mga Kastila. Di ba yung history? Sabi, yung mga Kastila pumunta rito para maghanap ng Ricardo. Mga spices yung sabi sa history. Pero ako, hindi man po spice yung target ng mga Kastila. Kaya pumunta sila rito. Imagine, grabe yung gastos nila. Ang tingin ko po, and based sa ating mga research, ang rason kung bakit pumunta yung mga Kastila, alam nila na ang Pilipinas po, mayaman sa ginto. Kaya pumunta sila rito. Pero anyway, that is, yun ang nasulat sa history. Dala po ng mga Kastila, yung kamuting kahoy. Nagdala sila ng kamuting kahoy dito para may pagkain yung mga kasama nila, saka yung mga slaves na kasama nila sa barko. So, diretso na nilang itinanim. Comes now the kasaba na ating kinakain ngayon. Pinalitan nila yung kargamento nila. Galing sa kanila, dala nila kasaba. Hindi lang po kasaba yung dala nila dito. Kung ano-ano pa. Tapos, pag alis nila, yung dala nila, ginto natin. Mga magulang po itong mga Kastila eh. So yun po ang kwento ng kasaba. O ngayon, ito, pinili namin, mga kababayan, na ang pakaluto niya, yung pinakro, ang tawag namin, sa gata. Imbis na tubig lang yung sabaw sa pagsaing niya, sa pagluto niya, ang isinabaw namin po ay gata. Gata ng niyog. So ang tawag dito, pinakro.
tapos asin. Yun lang naman po, mga kababayan. That simple ang preparation nito. Pwede din itong yung nilakbunan lang, pinakulo lang sa tubig, tapos yung ulam niya, ang akma na ulam nito po, kinudkod na niyog, grated coconut na may asin. Di ba, mga kababayan? Pero yung kasaba po, maraming gamit siya. Maraming uri ng luto. Pwedeng kasaba cake, pwedeng ginatan, yung tinawag dito minatamis. Tapos haluan mo ng kamote, konting hinog na saba, saka po sago. Napakasarap. You see? So ito po, mga kababayan, yung aming pagkain ngayon. Iba-ibang putahe. May kamuting sinap ng kamote, ilagang kamote at saba, may sinangag. Ito, hindi chicken, itik po ito. Paborito ito ni Mrs. po. Napakasarap yung itlog ng itik. May Pinoy pandesal pa rin para may choices tayo. Yung pinakang laging paborito, everyday favorite po, toyo at biksang, daing. Ito po, may kinudkod pa rin. Grated coconut bilang ulam. Ayusan niya, Mr. Maravillas, ang almusal ninyo. Maraming putahe. Ito po yung pagkain mahirap, sabi nila. Pero masustansya. Pero alam ba ninyo, mga kababayan, na ngayon, yung mga mayayaman, tulad ni Manny Villar, nakita ko po si Manny Villar, may hawak-hawak na nilagang kamote. Di ba? Sawa na siguro, mga kababayan, sa pinakang masasarap na, siyempre, multi-billionaire siya. Mga masasarap na pagkain. Ganun talaga yung tao po. Yung mga mahihirap, nagki-craving sila ng mga masasarap na pagkain, pagkain mayayaman. Tapos yung mga mayayaman, baliktad na rin. Si Gretchen Barreto, ganun din. Kamoting kao yung kinakain. Kaya pala na Mr. Maravillas, parang sinusundan. Hindi po, nakakasawa din yung mga pagkain dyan sa restaurant at saka sa mga fast foods. Nakakasawa na. At hindi po siya healthy. Talagang we have to go back to basics. Ika nga. Sa totoo lang, yung pagkain mahirap po na tinatawag natin, yun po ang totoong healthy. Yung pagkain mayaman, na kung ano-anong burluloy kasi. Kaya tingnan ninyo yung mga madali magkasakit na kung ano-ano. Sa bagay, may pagpagamot man sila. Pero tingnan ninyo mga mahihirap. Hindi po sila sakitin kasi mahilig sa gulay. Di ba? Yung mga kinakain nila, mga fresh, galing mismo sa backyard nila o sa farm. Pinipitas lang po, walang mga chemicals. Kaya hindi sila nagkakasakit ng mga malalala tulad ng cancer. Tingnan ninyo. Sa mga mahihirap po, pambihira yung may sakit na cancer. Lifestyle talaga po. Mas maganda yung lifestyle noon. Para niya, Mr. Maravillas, mahaba na yung kwento mo nga. O, kainan na muna po. Almusal muna tayo. Thank you, Lord Jesus, sa aming pagkain ngayon na napakasarap. Kamote, kamuting kahoy, itlog na itik, at ulam na kinudkod na niyog. O, tikman na natin po. O, kain po tayo. Yan, o. Kaya lang may kulang pala, mga kababayan. Kailangan ko pa ng isa pang ulam na akma dito po. Ang tawag dito sa amin, urabang. Balaw. Ano nga yung balaw? Yung hipon na mga hipon na maliit, yung galing sa dagat, hindi yung hipon galing sa tabang. Hindi na kailangang lutuin. Yung kasama ng Bicol Express, nilalagyan ng kamatis at kalamansi at saka sambalas para manghang siya ng sili. Dinidikdikan lang ng sili. Napakasarap po. Yan ang perfect match po sa sa kamuting kahoy. Ito na siya, inalo-alo ko na po yung ating pagkain. May tuyo, may egg ng itik, tapos may kinudkod na niyog, grated coconut po. Yan. Biniya ko na rin po yung kamote. May kamote, may kamuting kahoy. May kape pa rin tayo, siyempre.
Oh, ito na siya, mga kababayan. Kita ninyo? Urabang yung tawag namin dito. May kamatis siya. Tapos may sili, urabang. At suha or kalamansi. Napakasarap niya. Kaya kailangan kasi durugin ito. Durugin natin. Para manghang siya. Ganon. O, ididikdik lang natin ito dyan, oh. O, ito pa. Ang sarap-sarap po ng ng kamuting kahoy na may urabang na pang-ulam. O, di ba? O, sige po, yan muna yung ating short video ngayon para makabuelo ako sa pagkain. Thank you, Lord Jesus Christ, sa aming pagkain ngayon. Maraming salamat po. Bless this, O Lord, in Jesus' name. Amen. Bye-bye po, mga kababayan. God bless.